I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Marcos Lily, supporters Filipino and OFW. Meron tayong upload videos guys tungkol dito kay Atong Ang. Yung abogado niya, sinabihan niya yung client niya na huwag kang sumuko. Pinitik ng DOJ. Pero bago natin basahin ito po yung sinabi ng CIDG. Ayan guys, sabi po ng Abanti TNT. M goes. Sabi ni Jan, Sabi dito mga kababayan, pinag-aralan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group, which is ang CIDG, ang pagkuha ng search warrant sa korte, sakalang hindi isuko ang mga armas na nakarehistro sa negosyanteng si Charlie Atong Ang. Wow, grabe. Ayan mga armas ni Atong Ang target ng CIDG kapag hindi isinuko. Yes, kailangan. Alam niyo mga kababayan, sabi po ni Secretary Remulla ng DILG, si Atong Ang, pag umalis po yan, hindi lang po 2 bodyguard lang, 20. 10 or 20, ganun. Wow. Antindi nito. At saka isa, mabibigat ang mga nito, mga bodyguard. Why? Sabi ni Secretary DILG Remulla, mga mga ex-cop at saka ex-NBI. So, ibig sabihin, very well trained sila sa paghawak ng baril. Kaya matindi nga Kaya dapat lang nakumpiskahin yung baril niya kahit may lisensya. Sigurado baka manlaban. Nagtatago siya Kung wala siyang kasalanan, bakit hindi niya harapin, di ba? Kailangan niya pa magtago. Ngayon, super, paghahunting ang ginawa sa kanya. Huntman talaga. Di ba? Kaya nga sana mag-ingat yung mga naghahunting sa kanya ng mga mga awtoridad natin kasi there's a possible na manlaban. Kasi talagang dekalibre din mga kababayan ang kanyang mga bodyguard. Sabi ko nga, very well trained dahil dati silang mga sundalo o mga pulis, 'di ba? Kaya master nila ang paghawak ng baril. So there's a possible baka manlaban ba? Yun lang. So, kailangan ito, sumuko dapat ng maayos. Actually, yung isang mataas na opisyal ng PNP nananawagan kay Atong Ang na sumuko. Di ba? Wag na yang pahirapin yung sarili niya. Kung ako sa kanya, sumuko na lang ako. Di ba? Alam po natin na mamayagpag ito nung mga panahon. Ang panahon ni Poncio Pilato. Talaga, ito guys, another big fish. Pag ito nahuli, another big fish. Kakaiba talaga si PBBM, Target puro malalaking tao, kilala. So, ibig sabihin, may era lang talaga ang batas sa Pilipinas. Humihinga. Mabilis ang tibok ng puso ng batas sa atin. Yan ang hustisya. Tsaka hindi lang yun, guys, Para mabigyan naman ng hustisya, yung mga nawawalang sa bungero. Kawawa sila para lang silang aso na kinikitil di ba? Kaya kung may konsensya si Atong Ang, sumuko ka na lang, Mr. Ang. Remember guys, 10 million ang reward nito. Baka nasa kapitbahay nyo. Ipagbigay alam nyo na kaagad. So yun, in-inform ko lang kayo na yung abogado niya inutusan na wag na lang daw sumuko. Delikado ka talaga dyan. So, hindi lang yan mga kababayan, ito pa, bago natin basahin yung sinabi nung pinitik ng DOJ ang, ang katandaan ng kanyang abogado. Ito, basahin ko ito guys, don't forget to like. Ito na. Ito pa, sabi ng ABS-CBN. Ayan iimbestigahin ng Ombudsman. Remulla for retired police generals under probe for ties to Atong Ang. Sabi ko sa inyo, mga kababayan mabibigat ang mga bodyguard na ito. Hindi basta-basta. Very well trained yan sabi dito. Ayan iniimbestigahan ang 4 na retiradong general na pinaniwala ang may connection kay Atong Ang
ang tinutugis ng autoridad dahil sa kasong kaugnay sa mga nawawalang sabongero. Ayon sa DILG, maaaring mawala ng pensyon at maharap sa kasong kriminal ang mga dating pulis na tumutulong sa puganting negosyante. Tama. Kung na kayo magpaligoy-ligoy pa or patsikot-sikot, kailangan hulihin nyo na. Hanapin nyo mga yan. Itong mga, ewan ko ba dito sa mga retired generals na ito, wala man lang silang pag-iisip, guys. Siyempre apektado yung kanilang pension siya, 'di ba? Natural pension ang nakataya diyan, sayang naman, 'di ba? Ewan ko ba, hindi pa ba sapat sa kanila yung mga sweldo nila? O yung pension nila nga, ba't kailangan pa nilang magpasakop sa isang taong may record na hindi maganda o kriminal nga. So ito, pag ito nahuli si Atong Ang, mga kababayan, siguro masasabi natin, hindi lang siguro, masasabi natin na unti-unti nang makakamit ng hustisya yung mga sabongeros. Remember, panahon pa ni ni Digong. Kaya si Atong Ang, malayang malaya, guys. Pero sa kay PBBM, ngayon, hinahanting siya ng batas. Ngayon, may nakita ako sa isang post, mga kababayan. Isa pang guys, kilala. Mga dating gabinete ni dating Pangulo Digong. Walang iba, guys, kundi si Bantag. May nakita akong post. I-upload ko yan soon. So dahil dito, mga kababayan, eto yung sinabi ng abogado ni Atong Ang, mga kababayan, sobrang bastos. Hindi ginagalang ang batas. Hindi ginagalang ang utos ng korte or ang prosecutors. Ito, basahin ko sa inyo, okay? Dito, DOJ pinitik abogado ni Atong Ang sa payo na huwag sumuko. Diba? Biro mo yung ganyan, guys. Hindi maganda. Papayuhin mo yung client mo na huwag sumuko. Ano bang tawag dyan? Wow. Hindi ginagalang ang batas. Ito lagi nating tandaan. What if Duterte ang nakaupo? Walang mangyayari sa mga puganti na ito. Malayang malaya sila makakagawa ng kasamaan. Marami pang mga sabongeros pa mawawala. If iba yung nakaupo sa palasyo kung Duterte pa uli. Remember, 'di ba? Panahon ni Digong, daming namatay na mga ejeke. Kaya ko nasabi po 'yon. Ito yung mga klaseng abogado na walang kakwenta-kwenta. 'Di ba? Sasabihin mo na huwag kang sumuko. Wow, galing. Basahin po natin. January 17, 2026, pinost kanina lang. Pero dahil madaling araw na tayo, so January 18, 2026 today. Pinitik ng Department of Justice, which is ang DOJ, ang abogado ni Atong Ang na si Gabriel Villaruel matapos nitong payuhan ang negosyante na huwag sumuko kasunod ng warrant of arrest laban sa kanya. Sino man ang mga abogado dyan? Ano ang palagay nyo dito, guys? Wala akong knowledge. Hindi naman tayo abogado. Ito binabasa ko lang sa inyo, ini-inform ko lang kayo na ganito yung mga nangyayari, no? Lalo na dito sa kaso ni Atong Ang na pag-aaresto sa kanya hanggang ngayon di pa. Kaya talagang masugid na ang kanilang paghahunting para mahuli nila ito. May reward yan na 10 million. Sa ating mga kababayan, baka nagawi sa lugar nyo, 10 million ang reward niyan. Matatandaang ipinag-utos ng korte ang pag-aresto kay Ang kaugnay ng kasong kidnapping with a homicide sa pagwawala ng ilang sabongero. You see? Sinusupil ni Mr. Gabriel Villaruel, itong abogado ni Atong ang korte. Sinusupil niya. Anong ibig sabihin? Na wag nga isuko. Ay, kawalang utak talaga itong taong ito, guys. Yan. Itong pakatandaan nyo. Kaya pumili tayo ng tamang pangulo sa susunod na administrasyon. Huwag ang mga
mga utak dilis. Nako, mamihasa yan, malayang malaya makakagawa ng hindi maganda sa kapwa Pilipino. Buti si PBBM naging Pangulo eh. Bakit? Buhay na buhay ang hustisya sa Pilipinas kaya. Tingnan mo, another big fish. Hinahunting na ngayon. Marami pa yung darating kaya hintayin natin guys. Don't worry. Hintayin natin. Sabi po dito, the suggestion not to follow the order by the court na lawfully issued by the competent court would be. I would say that suggestion is ill-advised and not only unethical but also potentially criminal. Oh my goodness. Ani ni DOJ spokesperson Paulo Martinez nitong Sabado. Kasi raulo naman dito si Attorney Villaruel. Hindi, ang tanda-tanda mo na nga eh. Hindi mo pa alam ang batas. Papayuin mo ang isang kriminal na ganun, wag niya isusuko. Wow. Ayon ba kay Martinez, may kaparusahan sa ilalim ng revised penal code ang paglabag sa pagpapatupad ng warrant. Agay. There's another crime that they could be charged with dagdag na patay ka ngayon. Puti nga yan. Di ba? Maaari rin aniyang irekomenda ng DOJ sa Korte Suprema ang pag-reprimand kung makaaapekto ang payo ni Villaruel sa mandato ng ahensya. Walang stick talaga. Balasubas ang utak nito eh. Imbes magtulungan na lang no? Pero hindi eh. Lalo niyang pinupus para magtago, wag nang sumuko. Di titingnan natin kung magkanda totoo yung sinabi mo. Sabi po dito, pwede rin umanong managot ang abogado sa ilalim ng Code of Professional Responsibility and Accountability. Pwede, di ba pwedeng pa-disbar yan? Sa panayam kay Villaruel sa DZMN nitong Biyernes, iginit niya na hindi dapat ituring na kriminal si Ang dahil hindi pa siya nahatulan. Tinawag din niyang baseless at risky ang paglalagay ng level na arms and dangerous sa negosyante. Siyempre, kliyente niya yun eh. Kaya ganyan nagsasabihin niya, di ba? Paano niya nasabi na hindi criminal si Atong Ang na kung saan siya po ang tinuturo na mastermind nung dalawang whistleblower na dating tauhan niya. Sige nga. So, ibig sabihin, malinis si Atong Ang. Wow, grabe ka ha. Natindi, baseless. Anong baseless ka dyan? Magiging useless. Ang buhay ng kliyente mo, pag hinuli yun, maniwala ka. Dangerous naman talaga eh. Sinampal niya nga raw yung isang congressman sa cockfighting eh. Wow, grabe. 'Di ba? Kaya tama 'yun. Kung ako yan, kasuhan niyo nga yan si Atty. Villaruel. Papayuin mo wag sumuko si Raulo. Ano bang klaseng abogado 'yan? DOJ pinita kang abogado ni Atong Ang. Sa payo na huwag sumuko. Si Raulo talaga rin Sa suggestion na to follow the order by the court na lawfully issued by the competent court would be I would say that the suggestion is ill-advised, not only unethical but potentially criminal. That's another crime that they could be charged with. Ay nako, wag na kayo wag nyo nang itagal pa, gawin nyo na, di ba? Para mabilis. Grabe, biro mo yun. Sabihin mo wag kang sumuko. Di ba? Wow, ang tindi nito. Magkano kaya? Siyempre, dapat, ewan ko, mga kababayan, ano po masasabi nyo dito? So, yun guys, ang aking pinaka-latest update sa inyo. Thank you for watching. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga upload video. Okay? Bye, and babush. God bless Philippines. There's more, guys. Bye.